Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Ngayong araw ang simula ng 3-day transport strike ng Grupong Manibela, kasunod nga na mga panawagan nila sa pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ang kanilang iba pang mga panawagan gaya ng pagbasura ng oil deregulation law at syempre yung sa excise tax at VAT pagdating sa diesel at sa gasolina. At ang pinaka ginagawa ngayon ng grupo, nandito sila sa Philcoa, sa Quezon City. Kanina pa silang bago mag-alas 6 pa lamang na umaga. Marami-rami silang nandito ngayon at nandito sa isang tapat ng gasolinahan. At bagamat marami mga jeepney drivers at operators ang nandito, may ilan pa rin silang nakikita ng mga jeepney na bumabiyahe pa rin, no? At kanilang pinakikiusapan or somehow hinihikayat na sumali sa kanilang protesta dahil talagang lumalabas. Wala na rin naman daw talagang kita na ang mga tsuper ngayong mataas ang gasolina. Pero ang bago kasi dito sa ginagawang transport strike ng Grupong Manibela, may mga ibang transport group din na sumama sa kanila. Gaya ng mga truck drivers, no? Dito si Sir June Magno ng Truck Drivers Philippines. Bakit sumama na rin po kayo sa kilos protesta, sir? Yes, dahil sumama po kami sa kilos protesta kasi po wala po kami nararamdaman. Ang trucking sector po ay walang nararamdaman na may balak ba, may plano pa sa amin ang gobyerno. Pero po kami ay talagang tinamaan na po kami. Marami na pong humihinto sa mga hanay namin sa trucking dahil po wala na po kami kinikita. So nananawagan po kami in behalf ng mga truck driver at trucking sector na sana po bigyan niyo po kami ng programa. Pangulong Bongbong, ano ba ang plano niyo sa amin? Kasi po pag kami ang huminto, maniwala po kayo, lahat tayo, wala tayong kakainin sa nakikita natin. Paano ho ang sistema ng pagbiyahe nyo ngayon? Paano kayo naapektuhan dito sa crisis na ito? Yes, yung mga truck po, sumasaludo ko sa mga bumabiyahe pa, pinipilit po namin, hindi po kami nagtataas ang rate dahil po ayaw namin na maramdaman agad ng taong bayan ang pagtaas ng presyo. Pero hindi na po namin kakayanin, sinusubukan po namin na humingi ng taas ng rate sa aming mga kliyente pero hindi rin po nila kami pinagbibigyan. Tumaas po ng triple yung langis pero po ang rate po ng trucking hindi po tumataas. So saan po namin kukunin kung 30 to 40% nung wala pang langis na krisis, ngayon nag times 3, saan po namin kukunin? Halos wala na po kami kinikita. Pati nga po yung mga driver apektado na kasi nga po medyo tinitipid na rin kami sa pagbayad ng mga truck operator para lang po makasurvive. Paano yung tinitipid? Hindi na kayo arawan? Minsan po napapakiusapan po, imbes na 1,000, 800 na lang po para po mapagtulungan. Hindi lang naman po yung langis, ang dami pa po naming huli. Ang dami po namin sa truck na sobrang problema namin sa karsada. Salamat po, Sir June. Salamat po. Kanina sa panayam natin din kay Sir June Magno, ang sinasabi niya, halos parang on-call na lang ngayon yung mga truck drivers dahil nga sa pagtitipid na rin ng mga operators, lalo't mahal nga ang presyo ng produktong petrolyo at hindi na nga daw lahat ng mga truck binabiyahe nila for now para makatipid kahit papano. At sinasabi din niya na nasa 700,000 daw ang kanilang membro ng kanilang Grupong Truck Drivers Philippines all over the country. Parang ang sinasabi din naman ng Grupong Manibela na bukod sa kanilang hanay, aabot sa halos kalahating milyon yung pinaka sumama at sasali dito sa 3-day transport strike na kanilang ipinapanawagan sa pamahalaan, yung kanilang mga hinaing, no, in terms of mga taxes at talagang ibaba yung presyo ng produktong petrolyo na kayang-kaya naman daw kung tutusin at gagawin lamang ng pamahalaan. Nandun sa bandang dulo, medyo malayo lang, yung mga apektadong mga commuters naman, kasi ngayon medyo nagkukos na rin talaga, nakakasakop na rin yung ilang part, kaya nakapwesto na rin dito yung mga pulis para umalalay sa traffic kahit pa paano at di maapektuhan naman yung ibang mga motorista. So magtutuloy-tuloy daw itong 3-day transport strike at yung mga ginagawang tulong naman daw ng pamahalaan, tila band-aid solution lamang, ayon naman yan sa chairman ng Grupong Manibela na si Mar Balbuena. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw.